Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, committee chairmanships para sa 20th Congress pinagkasunduan ng Senado. Siyam na wanted sa Bulacan arestado sa manhunt operations. Humanitarian pardon para sa 68 Pilipinong nakakulong ipinagkaloob ng UAE. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, napili na mga bagong mamumuno sa higit 30 Senate committees para sa 20th Congress. Sa second regular session kahapon, Hulyo 29, inihalal si neophyte Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na tututok sa accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Pinakamaraming chairmanships ang iginawad kay Senator Alan Peter Cayetano na may 4, habang tig-3 chairmanships ang napunta kina Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Pia Cayetano at Senator Amy Marcos. Bukod kay Marcoleta na siya ring hawak ng Trade, Commerce and Entrepreneurship Committee, pare-parehong dalawa ang komiteng pamumunuan ni na Senator J.V. Ejercito, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at magkapatid na senador na sina Rafi at Erwin Tulfo. Habang nakakuha ng tig-isang chairmanship ang iba pang senador gaya ng magkapatid na Villar na sina Senators Mark at Camille, Senators Win Gatchalian at Bato de la Rosa, gayon din ang mga nagbabalik sa Senado na sina Senator Bam Aquino para sa Basic Education at Senator Kiko Pangilinan para naman sa Agriculture. Wala namang nakuhang chairmanship ang ni-isa sa 5 nasa minority bloc. Siyam na wanted na individual ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operations ng Bulacan PNP noong Hulyo 28. Ayon sa ulat, ang mga suspect ay may kinakaharap na warrant of arrest at nadakip sa mga bayan ng San Jose del Monte, Bocaue, Marilao, Maykawayan, San Ildefonso at Pulila. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng mga istasyon ng pulisya para sa turnover sa korte. Sa utos ni Acting Provincial Director Police Colonel Angel Garceliano, tuloy-tuloy ang operasyon ng Bulacan PNP para sa kaayusan sa lalawigan. Nagkaloob ang United Arab Emirates o UAE ng humanitarian pardon sa 68 Pilipinong nakakulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Eid al-Adha noong isang buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay patunay na matatag na relasyon ng Pilipinas at UAE at tunay na biyaya para sa mga pamilyang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 600 Pilipino sa iba't ibang bansa ang napatawad sa nakalipas na 3 taon dahil sa aktibong pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng UAE, Qatar at Bahrain. Wala pang inilalabas na detalye tungkol sa pagbabalik ng mga naturang Pilipino sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.